Kapatid na Michael, sino po ba ang nagsagawa ng pagpapatay? Mga kaibigan po namin at mga sumusubaybay, natupad po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang lahat ng ikakikilala sa ipinagpauna po ng Biblia na pagtalikod sa pananampalataya ng unang iglesia. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang isang video ng mga ministro ni Manalo na tinalakay ang tungkol sa pagtalikod daw ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Isinasabi kasi ng mga ministrong ito na dahil sa Inquisition, kaya natalikod daw ang Iglesia Katolika sa pananampalatayang Kristiyano. Ano ba ang mga bintang nila ng mga ministro di Manalo laban sa Iglesia Katolika? Heto, panoorin po natin. Kapatid na Michael, ano pong ibig sabihing hindi po patatawarin ng mga lobong maninila ang kawan o ang Iglesia ni Kristo? May sagot ang ating Panginoon Jesucristo dito po sa aklat ng Mateo sa 24:9. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Ang katumbas po na hindi patatawarin ang kawan at ang hindi magpapatawad ay ang mga lobong maninila, sila po ay papatayin. They will be killed. Apo. Mga mahal naming kaibigan, ang mga kaanib sa iglesia na napasunod sa mga aral ng demonyo, sila po ay ang mga tumalikod sa pananampalataya. Samantala ang mga nanindigan naman sa aral na kanilang tinanggap sa Panginoong Hesukristo at sa mga apostol ay ipapapatay. Kapatid na Michael, sino po ba ang nagsagawa ng pagpapatay? Mahirap sagutin yan pagka ang sagot ay akusasyon. Opo. Sabi nga ay nagbibintang. Opo. Kaya meron tayong dalang aklat kasaysayan, kapatid na Glenn. Opo. Ang pamagat po ng aklat, mga kaibigan namin, ay The Modern World by Francis S. Betten. Babasahin po natin sa page 344. At gaya ng dati, kapatid na Glenn, ay para sa kapakanan ng marami, Opo. basahin natin yung pinaka-original text at pakiliwat mo na lang sa wikang Pilipino. The Church, Catholic Church, created a special tribunal. Ang Iglesia Katolika ay nagtatag ng isang tanging hukuman. The Papal or Universal Inquisition. Ang inkisisyon ng Papa o pansanlibutang inkisisyon. The essential features of each method Ang mahalagang bahagi ng pamamaraan nito were fixed by a set of laws, ay itinakda ng isang kalipunan ng mga batas. passed jointly by the Pope Lucius III and Emperor Barbarossa in 1148. Na pinagtibay kapwa ni Papa Lucio III at Emperador Barbarossa noong 1148. The penalty fixed by the secular laws for heresy was death by fire. Ang parusa na itinakda ng mga batas panlupa ukol sa erehiya ay kamatayan sa apoy. Batay po sa aklat kasaysayan, ito po ay binasa lang po namin sa inyo. Ginamit po ng Iglesia Katolika ang Inkisisyon upang parusahan ang mga nagkasala ng erehiya o ang sino mang hindi tumanggap at sumunod sa aral na itinuro po nila. Ang paraan ng kanilang pagpaparusa po ay sa pamamagitan ng kamatayan sa apoy. Kapatid na Michael,
Inaamin po ba ng mga otoridad Katoliko, ito pong sinasabi po ng kasaysayan na ang Iglesia Katolika ay nagpapatay? Hindi tayo magbibintang, kapatid na Glenn. Opo. Meron tayong dalang aklat dito. Ang pamagat po ng aklat ay The Truth About the Inquisition. Isinulat po ito ng isang pare na mananalaysay or historiador. Ang pangalan po ng pare ay John A. O'Brien. Pakinggan ninyo at babasahin po natin dito sa pahina 49. Gaya po ng dati, ililiwat po ng kapatid na Glenn sa wikang Pilipino. The first law of history, Ang unang batas ng kasaysayan, declared Pope Leo XIII. pahayag ni Papa Leo XIII, As we mentioned previously, tulad ng aming binanggit ng nakaraan, is to assert nothing false and to have no fear of telling the truth. ay upang magpahayag ng walang kasinungalingan at upang wag magkaroon ng takot sa pagsasabi ng katotohanan. In conformity with that wise principle, Bilang pagsang-ayon sa matalinong simulaing iyan, we frankly acknowledge the responsibility of the popes tahasan naming kinikilala ang pananagutan ng mga papa in the use of torture and in their burning of thousands of heretics at the stake. sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog sa libu-libong mga erehe sa tulos. At pagka binasa naman po natin dito sa page 47, ganito ang ating mababasa. Church responsibility, Catholic Church. Ang pananagutan ng Iglesia, Iglesia Katolika, The Church cannot escape responsibility for the use of torture. ang Iglesia Katolika ay hindi makaiiwas sa pananagutan ukol sa paggamit ng pagpapahirap, Nor for the burning of victims at the stake. ni sa pagsunog ng mga biktima sa tulos. Neither can the Church, Catholic Church, escape responsibility for sending heretics to be burnt to death at the stake. Ni hindi makaiiwas ang Iglesia, Iglesia Katolika sa pananagutan ukol sa pagpapasunog ng mga erehe sa tulos hanggang sa mamatay. Hindi lang po ito mga kaibigan. Pagka binasa natin kapatid na Glenn, Opo. yung naroon sa catholicbridge.com, Opo. ay ganito po ang ating mababasa at ililiwat po ng kapatid na Glenn sa wikang Pilipino. The Inquisition. Ang Inkisisyon. Pope John Paul II admitted the wrong actions of the Catholic Church throughout history. Inamin ni Pope John Paul II ang mga maling aksyon ng Iglesia Katolika sa buong kasaysayan nito. Including some tortures and deaths Kasama na ang mga pagtorture at pagpatay. related to the medieval inquisitions. Kaugnay ng Inkisisyon noong gitnang panahon. The following is a letter he wrote recounting his sorrow. Ang sumusunod ay isang liham na sinulat niya na nagpapahayag ng kanyang pagkalungkot. The institution of the Inquisition has been abolished. Ang institusyon ng Inkisisyon ay binuwag na. The children of the church cannot but return with a spirit of repentance. Ang mga anak ng iglesia ay hindi maaring hindi magbalik tanaw na taglay ang diwang nagsisisi To the acquiescence given, sa mga kapahintulutang ibinigay, especially in certain centuries, lalo na sa ilang partikular na siglo, to intolerance and even the use of violence. sa kawalang paraya at maging sa paggamit ng karahasan. The prayer I addressed to God on that occasion Ang dalangin sinambitla ko sa Diyos sa okasyong yon contains the reasons for a request for forgiveness ay naglalaman ng mga dahilan ng paghiling ng kapatawaran that can also be applied to the tragedies associated with the Inquisition. na maaari ring iukol sa mga trahedyang kaugnay ng Inkisisyon, As well as to the injuries to memory that result from it. gayon din sa mga sugat sa alaala na ibinunga nito. At hindi lang po yun mga kaibigan namin. Doon po sa Prayer for Forgiveness noong March 12, naroon din po sa internet, ang sabi po ng nagngangalang Pope John Paul II, ang sabi niya, the Inquisition tortures and deaths
We're wrong, dead wrong. Ang mga labis na pagpapahirap at mga pagpatay sa ilalim ng Inkisisyon ay mali, maling-mali. Kung gayon, mga kaibigan po namin at mga sumusubaybay, natupad po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang lahat ng ikakikilala sa ipinagpauna po ng Biblia na pagtalikod sa pananampalataya ng unang iglesia. Ayan, so napanood po natin ang dalawang ministro ni Manalo sa kanilang programang Reconnect. Ayon po sa kanila, maraming pinatay ang Iglesia Katolika dahil sa Inquisition. At ito daw yung dahilan kaya natalikod ang Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At meron silang mga aklat na binasa. Modern World ni Francis Betten, page 344. At ang aklat na The Truth About the Inquisition ni John O'Brien, page 49. Ayan, nakikita nyo po sa screen, pati yung nasa page 47 din. Tanong mula dito, ba ang kanilang pahayag? Sige, titignan natin yan. Ano ba ang Inquisition? Babasahin natin ang aklat na Compton's Encyclopedia, Volume 11, na isinulat noong 1991 sa page 211. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat ko sa Tagalog. Inquisition. Ang pagsalungat sa Iglesia Katolika Romana ay naranasan sa Europa noong 13th century. Ang Iglesia ay bumuo ng isang tribunal na tinatawag na Inquisition upang litisin ang mga taong inakusahan bilang mga erehe sa makatwid nga ng pag-aalsa laban sa mga otoridad. So, yan po ang sinasabi. So, ibig sabihin yung Inquisition, isa po yung tribunal. At alam niyo po ba na biblical yan? Ang mga hukom ay gumawa ng sariling tribunal. Deuteronomio 19:18. Nakikita nyo sa screen. Ang Inquisition po, itinayo po yan para imbestigahan ang mga sinasabing mga erehe base sa ating binasa, mga kapatid. Susunod na tanong, ginawa ba ang Inquisition para patayin ang mga hindi naniniwala sa Iglesia Katolika? Sige, para masagot ang tanong, babasahin naman natin ang aklat na Some Lies and Errors of History ni Reverend Ruben Parsons, page 123 sa aklat na isinulat noong 1893. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat ko muli sa Tagalog. Ang Inquisition ay hindi kailanman nagtangka na pilitin ang paglipat ng Kristyanismo sa mga infidels o mga Hudyo upang ang maling pananampalataya ay dapat parusahan. Kinakailangan na ang isang Kristiyanong may sapat na pagtuturo ay dapat magtiyaga sa pagkakamali at ipakita sa pagkilos ang kanyang pagsalungat sa otoridad ng simbahan. So sa ating nabasa, ginawa po ang Inquisition para hindi po patayin yung mga erehe, kundi para malaman lamang ang ginagawa ng mga erehe. Yan lang po ang purpose ng Catholic Inquisitions, mga kababayan. Susunod naman na tanong. Bakit marami naman ang namatay noong Inquisition periods? Ito, babasahin naman natin muli sa aklat kanina, Compton's Encyclopedia, page 211. Ganito naman po ang sabi. Sa isang grand ceremonial na tinatawag na Sermo Generalis o Auto da Fe, ang mga pangalan ng nagkasala ay inihayag at papatawan ng mga parusa. Mula sa mga multa at excommunication hanggang sa pagkakakulong ng habang buhay o pagsunog sa tulos para sa mga hindi nababagong erehe. Dahil ipinagbabawal ng canon law ang mga kaparian na lumahok sa pagdanak ng dugo, ang mas mabibigat na parusa ay isinagawa ng Estado. Napakaliwanag ng ating nabasa. Ibig pong sabihin mula po sa ating nabasa, ang Estado po ang nagpataw ng mga matinding parusa at hindi po ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Katunayan, doon po sa aklat na kanilang binasa, Modern World ni Francis Betten, page 344. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung aklat. Tignan nyo pong mabuti. Yan po yung aklat. Babasahin natin ang aklat na The Modern World ni Reverend Francis Betten, S.J.
Ito po nga ating aklat na nakita ay 1919 edition, page 344. At yan po ang kinote nila. Nakikita nyo sa screen. Ayan. Pero ito po ang gusto nating ipakita. Ano ba kasi ang kumpletong proseso ng Inquisition? Kasi yung ginawa nila, may mga iniwasan sila sa aklat. So, babasahin natin yon, ano? Ito po yon, nakikita nyo sa screen. Ayan, babasahin natin ito. Ang mga korte na ito ay tumanggap ng mga akusasyon para sa erehe. Ipinatawag ang mga taong akusado, tumawag ng mga saksi upang tumistigo para sa o laban sa mga inakusahan. At kung sa tingin nila ay nararapat, nagpataw ng kaparusahan. Ang kanilang unang pagsusumikap ay palaging ibalik ang nagkasala sa pamamagitan ng pagtuturo. Kung sila ay nagtagumpay, ang mga espiritual na parusa ay ipinataw, tulad ng mga pilgrimages, pag-aayuno o mga limos. Sa mas malala na kaso, nagpatuloy sila sa pagkakakulong. Ang mga taong minsang tumalikod at pagkatapos ay nagbalik o napatunayang ganap na hindi nababago ay ibinigay sa sekular na bisig or secular arm upang haharapin alinsunod sa mga batas ng Estado. Klarong-klaro talaga na ang nagpapataw ng parusa ay ang state o ang Estado. Itutuloy natin, ano? Ang Estado din ay itinuturing na ang pagiging erehe ay isang krimen dahil sinira nito ang mga pundasyon ng kapakanan ng publiko. Ang parusang itinakda ng mga sekular na batas para sa maling pananampalataya ay kamatayan sa pamamagitan ng apoy. Ito ay hindi kailanman ginawa ng ecclesiastical na hukom. Napakaliwanag. Ang nagpapataw ng parusa, hindi po yung ecclesiastical judge, kundi base lamang ito sa sekular na batas, mga kababayan. Kaya para mas maunawaan ito, ganito po yun, ano? Una, ang mga naakusahang erehe ay tinuturuan muna ng Iglesia Katolika. Kung nagtagumpay sila sa pagtuturo, ay pinapatawan lamang ang mga ereheng ito ng mga parusa kagaya ng pag-aayuno o di kaya pilgrimages. Sa mga malalang kaso, sila po ay ikinukulong, mga kapatid. At ang mga taong minsan tumalikod at pagkatapos ay napatunayang hindi nagbago ay itinurn over po sa pamahalaan at ang pamahalaan na pong bahala sa kanila. At base po sa sekular na batas ng pamahalaan, ang mga ereheng ito ay pinaparusahan gamit ang mga matitinding parusa base po sa sekular na batas at hindi po ang Iglesia Katolika ang gumagawa niyan, mga kapatid. Klarong-klaro po. Ano? Ang mga pinapatawa ng parusa ay ang mga malalang erehe po. At ang Estado ang nagpapataw ng parusa sa kanila, hindi po ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro. So, hindi po ito binasa ng mga ministro ni Manalo. Naku naman. Puntahan naman natin yung isa pang aklat na kanilang ginamit, The Truth About the Inquisition ni John O'Brien. Yung binasa nila, yung unang bahagi, page 49, at yung isa pa, yung nasa page 47. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung aklat. Ayan, nakikita nyo sa screen. The Truth About the Inquisition na may nihil obstat ni Thomas Dillon at imprimatur ni John Knoll. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung keynote nila. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ayan, klarong-klaro. Pero siguro mas mainam kasi may mga iniwasan sila dyan. Ang gagawin natin, babasahin natin. So, ito yung keynote nila kanina. Itutuloy mo lang yung basa, no? O, ganito po ang sabi. Ililiwat ko na sa Tagalog. Hindi rin makakaiwas ang iglesia o ang simbahan sa pananagutan sa pagpapadala ng mga erehe upang sunugin hanggang mamatay sa stake. Ang simpleng panlilinlang ng pagpapasa sa biktima sa sekular na kapangyarihan ay hindi maitatago ang katotohanan na paulit-ulit na iginigiit ng mga papa sa ilalim ng parusa ng ekskomunikasyon at interdikto. Ang pagpapatupad ng parusang kamatayan laban sa mga erehe. Sa nabasa natin,
ano bang pinapahiwatig ng aklat? Pinapahiwatig po ng aklat na itineten over talaga sa gobyerno ang mga erehe na mapapatunayan na sila talaga ay hindi pa nagbago. Ibig sabihin po, talagang hindi ang Iglesia Katolika, kundi ang Estado talaga ang nagpataw ng mga parusa. So, yun ang punto ng aklat. Ngayon, kahit na ang Estado mismo ang nagpataw ng mga matitinding parusa, bakit ang Iglesia Katolika ay humihingi ng kapatawaran? Ayon po sa kanilang binasa sa isang website, ayan nakikita nyo sa screen, at ipapakita ko na yung actual, yung catholicbridge.com. Ayan. Sa article nila na may pabagat na The Inquisition. Titingnan ninyo actually kung inyong pansinin kanina, binasa nila yung ito, yan lang yung binasa. Nakikita nyo sa screen. Di ba mayroon sila talagang iniwasan dyan? Nako naman, grabe naman yan. Ayan in particular, itong bandang ito. To intolerance and even the use of violence. Yung karugtong, hindi nila binasa. Tapos, yung ginawa, yung karugtong nito, the prayer addressed to God. Yun lang yung binasa Grabe, ang daya naman, mga kababayan. At base po dito, ang Inquisition is in the service of the truth. Ibig sabihin, para malaman lamang ang katotohanan, kaya may Inquisition, mga kababayan. Yan ang layunin ng Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika naman, hindi naman po sila involved dun sa matitinding parusa dahil yan naman ay base sa sekular na batas, mga kababayan. Ito pa yung nakapagtataka. Sabi kasi ni Michael Sandoval kanina, itong sentence na ito, the Inquisition tortures and deaths were wrong, dead wrong, yan daw ay sinabi ni Pope John Paul II. Ulitin nga natin yung parte na yun. At hindi lang po yun, mga kaibigan namin. Doon po sa Prayer for Forgiveness, noong March 12, naroon din po sa internet, ang sabi po ng nagngangalang Pope John Paul II, ang sabi niya, the Inquisition, tortures, and deaths were wrong, dead wrong. Ang mga labis na pagpapahirap at mga pagpatay sa ilalim ng Inkisisyon ay maling-mali. Yan sinabi yan mismo ni Michael Sandoval. Pero puntahan natin yung article. Ang sabi po dito, the following is a letter he wrote recounting his sorrow. Tapos ito yung buong sinabi ni Pope John Paul II. Nakikita nyo sa screen. Katunayan, meron pang sabi doon, prayer for forgiveness, day of pardon. So, ibig sabihin, yung mga quotation na nasa taas, na nasa box na ipinakita natin kanina, yun yung quotation na galing kay Pope John Paul II. Pero itong sinabi, the Inquisition tortures and deaths were wrong, dead wrong, na kinote nila, hindi galing kay Pope John Paul II. Naku naman, napakasinungaling naman ito. Nasa labas po ng quotation, ang statement na ito. Naku naman, itong si Michael Sandoval, napakasinungaling. Naku naman. Ngayon, dito po sa article din sa nasabing website, ay may mababasa tayong ganito. Liliwat ko na siguro sa Tagalog para mas maunawaan po ninyo. Iba ang pagkakaunawa sa pampublikong kaayusan ng iba kaysa ngayon. Ang Kristyanismo noong panahong iyon ay isang sistema ng relihiyong pampulitika. Inisip ng mga teologo noong panahong iyon na ang lipunan ay dapat na maayos na kaisa ng mga lokal na otoridad. Nagsama-sama ang simbahan o ang iglesia at estado. Ang mga pagtatangka sa tiwaling Kristyanismo ay itinuturing na pagtataksil sa Estado. Ito ay tulad ng mga bansang Muslim sa ngayon. So yan po pala, ibig sabihin wala pong separation of church and state noon. Ibig sabihin, kapag mapatunayan ka na isa kang erehe, base naman sa sekular na batas, hindi base po sa batas ng Iglesia Katolika, ikaw ay paparusahan base sa batas ng pamahalaan. Hindi po base yan sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Katunayan, sabi nga sa aklat ni John O'Brien, The Truth About the Inquisition, ano ba ang dapat nating matutunan sa karanasang ito? Ano bang dapat matutunan ng Iglesia Katolika? Ang sabi dito, ang kasaysayan ng Inquisition ay nagtuturo ng mahalagang aral.
ang aral sa paglilimita sa eklesiastikal na kapangyarihan sa mga bagay espiritual at ang sekular na kapangyarihan sa mga gawain ng Estado. Klarong-klaro po, mga kababayan. Kahit na ang Estado ang nagpataw ng mga matitinding parusa. Dahil walang separation of church and state noon, kaya napagkamalan na ito ay ginawa ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Katunayan nga, inamin din po ng article, ang sabi dito, mula sa mga taong 1305 hanggang 1750, mayroong 52 na Santo Papa. Sa lahat ng mga ito, 2 lamang ang isinasaalang-alang para sa canonization ng simbahan, si Blessed Urban V at si Blessed Innocent XI. Ihambing iyon sa iba pang mga panahon ng kasaysayan kung saan bawat siglo ay nagbibigay ng 2 o 3 mga santo mula sa mga papa. Nagbibigay ito sa atin ng kaunting pakiramdam na ito ay isang madilim na panahon sa kasaysayan. Napakaliwanag ng ating nabasa, mga kababayan. Talagang merong dark ages ang Iglesia Katolika. Aminado tayo doon. Katunayan nga, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, dami ng mga patayan dyan. Pinagpapatay nila ang mga miyembro nila o kahit ang mga hindi pa miyembro, mga kababayan. Katunayan nga, sa Philippine Free Press, no March 28, 1992, ay binansagang most heinous crime ang nangyari pong pamamaslang at pagtutorture sa mga Katoliko ng mga diakono ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kababayan. At umabot po yan sa Supreme Court, yung kaso nilang yan. Kaya walang karapatan po ang Iglesia ni Cristo ni Manalo na ipukol po ang Inquisition sa Iglesia Katolika, kahit hindi naman ang Iglesia Katolika ang responsable dito dahil mas sobra pa nga sila, mga kababayan. At tama nga ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:1 at 3. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata? Napakaliwanag po, mga kababayan. Kaya itong pahayag ng 2 ministrong ito, Kung gayon, mga kaibigan po namin at mga sumusubaybay, natupad po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang lahat ng ikakikilala sa ipinagpauna po ng Biblia na pagtalikod sa pananampalataya ng unang iglesia. ang sabi ni Kaburnok, Pasted, yan, palpak. Naku naman. Talagang nakikita ninyo kung paano nila nililikot ang mga referensya. May mga hindi sila binasa, binabasa lang nila ang sa kanilang palagay ay makakapunto sila, wala naman talaga, mga kababayan. Palpak talaga, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagasuri! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong Tagasuri!